Pero nadala naman namin sa dinikdik na malunggay, sabay balot ng lampin. Sunod ay dito naman tayo sa mga peklat ko sa kamay. Yung isa dito ay nakuha ko nung pinaglalaroan ko yung kutsilyo namin dati. Nagmamala Chef Boy logro ko ng mga oras na yon sa paghihiwa ng kay Mito. Tapos habang nakapokus ako maghiwa nun, ay bigla akong tinawag ng lola ko. Sabay nung nalingat ako, ay tuloy pa rin ako sa paghiwa habang hindi ako nakatingin. Hanggang sa... Grabe, nalingat lang ako ng saglit tapos nataga ako na agad yung hinlalaki ko. Eto naman sunod na peklat ko sa kamay, ang malaki kasi gulok ang nakataga dito. Sobrang bubwit ko pa nun kaya hindi ko masyadong maalala yung mga nangyari. Ang tanda ko nun ay pinaglalaro ko yung gulok sa amin, sabay bigla ako nataga yung daliri ko. Sabay sa sobrang takot ko na nakita ko yung dugo ko, ay bigla ako nagtatakbo pa ikot-ikot sa bahay namin. Talaga namang hindi magkaintindihan yung lola ko noon kasi sigaw ako ng sigaw. Habang yung lolo ko naman ay hinahabol ako pa ikot-ikot sa bahay. Sunod naman ay dito tayo sa mga peklat ko sa ulo. Madami-dami din akong tama dito. Buti lang hindi ako nagkaroon ng amnesia. At ang pinakamasakit sa lahat ay ito. Daycare pa ako nito pero tanda ko pa din yung mga nangyari. Recess namin nun tapos naglalaro kami sa playground. Ang nilalaro ko pa nga nun ay yung eroplanong papel. At nung pinalipad ko to ay dun lumanding sa ilalim na nagduduyan ko na kaklase. Alam nyo ba yung duyan na bakal sa playground? Ganon yung dinuduyan na kaklase ko nun. Sabay nakatayo pa siya kaya sobrang lakas ng duyan niya na mga oras na yon. Di ko lang alam kung ano pumasok sa isip ko para gumapang sa ilalim nun para lang kunin yung papel na eroplano. Feel ko nun habang naagapan para akong sundalo na masabak sa gera. At nung nakuha ko ng eroplanong papel ay bigla naman akong umupo at boom! Tapos nung paggising ko ay nasa ospital na ako tapos tinatahi na yung aking noo. Pero meron pa akong isa pang peklat dito sa aking noo. At ito'y nakuha ko nung naglalaro kami ng tapon lata ng mga kaibigan ko. Tapos ang gamit namin na lata ay yung lata ng nido. Sobrang laki nun kaya hirap na hirap namin ihagis yon. Kaya nung ihagis na ng kaibigan ko ay nadulas sa kanyang kamay sabay dumiretso sa akin yung lata. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nadugo ba? At para naman sa huli kong peklat dito sa aking ulo, ay banda dito sa may bunbunan ko. Sa totoo lang hindi ko alam kung nasa na yun, kasi natabunan na ng buhok ko. Pero tandang-tanda ko pa yung madugong pangyayari dati. Nung nakuha ko yun, bakasyon ko nun dati, tapos tanghalin tapat nun. At grabe yung init ng mga oras na yun, kaya naisipan ko nun na maligo para maging presko naman yung pakiramdam ko kahit papano. Sabay habang naliligo ako, ay bigla akong may naisip na talaga namang pagsisisihan ko. Ang ginawa ko kasi nun, ay iniloblob ko yung ulo ko sa may timba para malamigan. Tapos makalipas ng ilang segundo, nung naubusan na ako ng hininga, ay dalas-dali kong inahon yung ulo ko sa may timba. At pagkatapos nun, ay biglang tumama yung ulo ko dun sa bakal na gripo namin. Talaga naman lula ako ng ilang segundo nun sa sobrang lakas. At nung pagkapa ko sa ulo ko, ay hahanep sobrang daming dugo nung pagtingin ko sa kamay. Tawag ko kagad yung tita ko nun kasi hindi talaga natigil sa pagdugo. At buti na lang talaga at tumigil nung ginawa ulit ng tita ko yung dinikdik na malunggay at binalot sa lampin, combo. Talaga namang kamukha ko ng si Mang Kepweng ng mga oras na yon.